Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Sagittarius. Lola Baby po nagpapakilala ha. Bibigyan ko po kayo ng reading. Yan ha. Okay. So ang reading na ito is magsisimula ng... Okay. So bukas po ha. 17 to 24. Yan ha. Ng August. Yan. So, tingnan po natin ha. Tatandaan po, the energy is very fluid. Di ba? So, nasa na tinatawag eclipse in Leo sa mga Sagittarius. Okay? So, na doon po sa inyo tinatawag the 9th house. Okay? Yan. Mukhang maswerte. Napakaswerte. Simula muna tayo sa inyong career, work, finance, money, business, investment, politics, OFW, buy and sell, cryptocurrency. Kung ano man ito, it's about money. Since ang inyong tinatawag eclipse in Leo is nasa inyong tinatawag na 9th house. Yan ha. It's like ito yung tinatawag tagumpay. May tagumpay. Okay? Yan. Ito yung tinatawag na the Page of Cups. Yan ha. So, ang ibig sabihin ng the Page of Cups is magkakaroon ng, it's like ganari. Yan o. Diba? Magkakaroon ng provision. Diba? Magkakaroon ng tinatawag contract. Tinatawag na signing contract. Maring signing contract ito. Diba yan o? Kita ninyo. Kaya the Queen of Cups, diba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na, yan o, diba? It's like you're on a cloud 9, diba? So, since ang tinatawag na eclipse in Leo is naroon sa inyong 9th house. Yan ha. So, napakaganda po nito. Kasi narito ang 2 of Cups. Yan ha. Sa career, sa work, o kaya sabihin na nating business partner, diba? O kung kayo mga nasa buy and sell, di ba? May mga online kayo, di ba? Yan, it's more about katatagan ng inyong pamemera, kabuhayan, di ba? Yan. Kita ninyo. Yan, no? Kita ninyo. It's like bunot lahat ng problema mo sa Queen of Cups, okay? Tingnan natin ang inyong tinatawag na love romance, okay? Kung kayo may nasa marriage, single, broken relationship, excess, tinatawag na mga widowed, di ba? Tingnan natin kung saan tayo papapatakin. Okay. So, may nagbabadya. Okay. Okay. May nagbabadya po dito, ha? Yan. Kasi narito ang the Ace of Swords, di ba? So, narito ang the Eight of Wands, di ba? Yan. Pakikipag-areglo. Maring may makikipag-areglo sa inyo, di ba? Mga, limbawa, asawa ninyo, mga exes ninyo, di ba? So, ibig sabihin nito, it's like makikipag-reconcile kung may mga alitan, di ba? Maaring dito, ibig sabihin nito, yung tinatawag na your relationship is very, very blessed, di ba? Yan. So, maaari ito yung tinatawag na another, papasok sa bagong relationship, di ba? Maaring bagong pag-iibigan or tinatawag na pag-aasawa, di ba? Yan, kasi narito, di ba? Yan. So kung ano man ito, it's like siguro is tinatawag na merong kung mga mag-asawa, di ba, in a relationship, maaari ito tinatawag na lilipat ng bahay, magpapatayo ng bahay siguro, o kaya magtutur, di ba? O mag-abroad, di ba? So, ito yung tinatawag na, it's like kung may mga alitan, di ba? Between you and your mga asa-asawa. Yan, no? Di ba? Ibig sabihin nito, tinatawag maaring there's something to do about conjugal properties, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito merong it's like
kontrata, di ba? Between you and your person. Sulat, di ba? Maybe ito'y galing sa lawyer, galing sa korte, di ba? Yan. So, maaring ibig sabihin din ito yung tinatawag may mga proposal, di ba? Panliligaw, akyat ligaw, tinatawag, magpo-propose na ng marriage, di ba? Or sabihin na natin tinatawag na engagement, merong engagement, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito soulmate. Swerte po, ha? Kasi ang inyong tinatawag na eclipse in Leo is nasa 9th house, di ba? So, maaari ito tinatawag soulmate na kayo. Maaari magpapakasal or magmamigrate sa ibang bansa, di ba? Ibig sabihin nito bagong buhay. Magbubukas ang tinatawag na gate. Okay? Yan. So, maganda po, ha? So, tingnan naman po natin ang inyong tinatawag na family, friends, neighbors, society, co-workers, kung sino man yan, siblings, di ba? Mga pinsan. Yan. So, naririto ang tinatawag na the Six of Cups to the Star. Okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na it's like magkakaroon ng ending, di ba? Ito yung tinatawag na letting go kasi narito ang the Six of Cups, di ba? So, pag sinabi mong the Six of Cups, kung ano man itong naging, halimbawa, bangayan, di ba, misunderstanding, makakalimutan na, di ba? It's like tatapusin na, di ba? Yan. Yan, ha, sa family ito, pwede sa kaibigan, sa mga kasama sa trabaho, di ba? Sa neighbors, di ba? Community, co-workers, society. Yan, di ba? Magkakaroon na ng tinatawag understanding, maaari sabihin na natin ito baka ito yung napunta pa sa barangay, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag maaring may aalis sa buhay nyo, di ba? Yan. Aalis na siya sa buhay nyo, may sabihin na nating family members, okay? Baka anak, asawa, di ba? Pwedeng kapatid, di ba? So, maaari ito yung tinatawag ang responsibilidad sa inyo iiwan or kung kayong aalis, di ba? Iiwan nyo sa mga anak. Kasi meron dito, it's like siya ang paghahabilinan, di ba? Siya ang magte-take over. Maaari ko sino man ito, siya ang magte-take over ng ari-arian, ng business, di ba? Kasi it's like meron ditong tinatawag, maaari ito mag-abroad, di ba? Yan. Maaari ito mag-aasawa, di ba? Yan. Maaari ito yung tinatawag na migration, studying, exchange student, pwede, okay? Pasok din dito, kung sino man ito, baka kapatid mo, anak mo, di ba? Baka kayo. Exchange students, migrate. Pwede rin dito yung tinatawag a relationship with the foreigners, di ba? Okay. So kasi naman ito, it's like tinatawag siguro magte-take over ng business, ng properties, ng house, ng land, di ba? Yan. So let's see naman about your health. Okay? Sagittarius. Kung ang inyong tinatawag eclipse in Leo is nasa house 9. Pag sinabi pong eclipse in Leo, hindi po yung zodiac sign. Eclipse in Leo means your heart. Diba? Yan. Merong mga babaguhin. I-reset, pwede. Diba? Yan. Yan. Siguro may mga tinatawag palalayain. Okay? It's all about your heart. Yan, ha? So, let's see your health. Nandito ang the magician, di ba? So, narito ang tinatawag the Knight of Pentacles, di ba? Yan. The nine of Swords, yan, ha? So, kung ito, it's about your health. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na
maaring kailangan nyo muna tinatawag na pamamahinga, di ba? Yaan. Kasi nakikita ditong it's about your deep desire, di ba? Maaring pamamahinga. Sapagkat nakikita dito yung bigat. Okay? It's like your mind is very, very burdened, di ba? Kung kaya dito the magician, it's about yung iyong desire. Maaring sabihin na nating madali na kayong mapagod, napapagod kayo, and it affects your health, di ba? Yan. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, it's about your decision. May gagawin kayo, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na maaring meron kay migraine, or it's about your mind, di ba? It's about your worries, okay? Ibig sabihin nito na apektuhan ng inyong health, okay? So, ibig sabihin nito, your health needs tinatawag attention, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, baka tinatawag pag nai-stress kayo, nagkakaroon kayo ng high blood, di ba? Pag nagkakaroon ka ng anxiety, baka sumasakit ang ulo ninyo, di ba? Kung kaya dito, it's like tinatawag, may mga bibitawhan kayo, di ba? Yan. Dahil ay it affects your health. Okay? Hindi very healthy sa inyo ang sobrang pag-iisip, di ba? So let's see if you have success saan mang area sa buhay ninyo ito, ha. Since narito ang tinatawag the judgment, di ba? Narito ang tinatawag the star. At narito ang tinatawag na the magician, di ba? Okay. So narito ang tinatawag the eight of wands. Okay? So, ibig sabihin nito, transformation. Merong malaking transformation mangyayari sa inyong buhay. Di ba? Yan. Kumbaga dito, tinatawag matatapos na rin ang iyong kapaguran. Di ba? Matatapos na ang iyong tinatawag burdens. Kayo are so burdens. Di ba? Maaring you are so burdens dito sa tinatawag relationship. Maaring sa trabaho. Di ba? Maaring sa pamilya, sa asawa, sa mga anak. It has something to do about your relationship, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag at transformation, di ba? Kaya nga yung tinatawag eclipse in Leo and eclipse in Moon Pisces, merong expand. Ibig sabihin yung haba na 6 months. So, ibig sabihin itong mga tinatawag na sign or ito, di ba? It's a sign, okay? Yan, manifestation is lalabas ito within 6 months. Alin man, di ba ngayon is August, September, October, November, December, January, or February, di ba? Either in, sabihin natin next month, or in December, lalabas itong mga manifestation or sign na ito, di ba? Yaan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, meron na kayong mga let go, di ba? Yaan. Kasi pagka nagkaroon ng eclipse in 28th of August, it's all about tinatawag na, yung tinatawag na letting go the burdens, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na para maging healthy ang iyong tinatawag na buhay. Maybe it has something to do about your career, di ba? Maaring may mga ilalet go kayong trabaho, di ba? May mga ilalet go kayong mga boss, mga halimbawa ka-partner, di ba? Mga kung sino itong mga kausap ninyo sa paggawa ng pera, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, it's like entertaining a new partnership, di ba? A new relationship, a new interaction, di ba? Yan. So, ito yung tinatawag na mangyayari sa tinatawag na August 28 eclipse in Moon Pisces, di ba? So, saang area sa buhay nyo ito tatama, okay? Kaya ito mayroong expanse na 6 months, okay? Wag po kayong malilito, okay? Kasi kung minsan may mga viewers sabi nalilito sila sa reading ko, okay? Yan. Kailangan unawain yung maigi, okay? So, ibig sabihin nito, whatever is this, it's about tinatawag na pagbabago, di ba? Kasi ito yung tinatawag eclipse in Leo in your 9th house, di ba? It's like tinatawag welcoming itong mga blessings na ito. So, ibig sabihin nito kung ano man ito yung tinatawag na eclipse in Moon Pisces on the 28th of August. So, titingnan natin yung inyong tinatawag moon,
eclipse in moon, di ba? So, ibig sabihin nito, it has something to do about relationship sa family, di ba? Yan, oh. Kung ano man ito, di ba? Yan, family, okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, either merong aalis sa buhay ninyo, di ba? It's like, ito is tinatawag may magte-take over. Either ikaw magte-take over nito or kung sino man itong pag-iiwanan ninyo. Maybe a business, a house, wealth, di ba? Properties, land, di ba? Yan, kung ano man ito, di ba? So, it's sa tinatawag na 28th of August, it's more about tinatawag na handing over. Yan, o. I-hand over. Okay? Yan, i-hand over ito, ha? Maaring sa anak, sa asawa, di ba? Sa mga in-laws, sa mga apo. Or baka kayo ang tinatawag magte-take over. Yan, ha? So, ito po is may expand na 6 months. Okay? Starting August to next year, bilang lang kayo na 6 months. Lalabas ito, magmamanifest sa lalabas itong sign na ito. Thank you very much.